Happy cooking! Tara po, tayo ay magluto ng sinabawang talangka with pechay. So wala na akong maisip na lulutuin. Meron po ako nabili sa isang grocery store dito sa aming lugar na frozen. So ang ginawa ko ay ganito po. Tara po, samahan niyo ako magluto muli. Ayan, naglagay po ako ng mantika sa isang kawali. At syempre, meron akong hiniwang mga luya. Ayan, hiniwa ko po siya ng maliliit tama. At pagkatapos po, ayan, gisahin po o isutay po natin yan sa mantikang mainit. Ayan, pampalis butin yan kasi ng lansa. Kasi seafoods kasi ang ating ulam for today or talangka. Talangka, tama. Ayan, at sumunod ko po ay ang diniktik kong, syempre, bawang. Ayan, diniktik kong bawang at sumunod ang sibuyas. Ayan, gisa-gisahin po natin hanggang sa medyo po maluto-luto na yung ating mga ingredients. At syempre, kapag alam na nating maluto na, susunod naman natin ang kamatis. Ayan. Medyo nagtipid ako ng isang kamatis. Isang kamatis lang po. Ayan. It's up to you kung gusto niyo pong gawin dalawang kamatis. Wala. Yun lang available ko yung kamatis. Isa lang eh. But anyway, ayan. Gisahin po natin siyang mabuti hanggang sa maluto ang kamatis. Ayan. Siyempre, habang yan ay naluluto, isusunod naman natin ang ating main ingredients. Ano main ingredients? Ang talangka. Actually, frozen talangka na po ito. Yan. So, pero itong klaseng talangka nito, masarap. Masarap. Kasi nakailang beses na po kami nakapag-try na lutuin to. Nung last time, ginawa ko siya, gata siya. Niluto ko sa gata sa coconut milk, syempre. Na may kasamang kalabasa at saka talong. But this time, didesign ko lang po siya ng regular. Wala lang, gusto ko lang yung may sabaw. Malamig kasi, nag-snow na naman. So, yan, isakutsa niyo po ng mabuti ang ating talangka para po maluto at mawalan yung amoy lansa. At syempre, ang ating panglasa ay patis or fish sauce. Ayan. Simple lang naman po kahit sino. Maluluto po yan. But this time, hayaan nyo na to. Momentum ko na to. Simpleng luto lang. O diba? At least kahit pa paano, may ulam tayong sinabawan na talangka. At syempre, ayan na po. Hiniwa ko na po ang mga pechay. Yung mga dahon ng pechay na binili ko. Kasama dun sa grocery din. Yan, kasabit yung bilhin. And then, gisahin niyo lang po yan ng mabuti. At nasa inyo po yan, kung gusto niyo po siyang lagyan ng sili. Actually, kasi wala akong sili. Masarap sana kung may sili yan eh. Yung siling pangsika nga, hindi yung siling labuyo ah. And then, nasa inyo rin po, kung gusto niyo din naman siyang lagyan ng paminta. Actually, hindi ko siya nilagyan ng paminta. Okay na sa akin ang panlasa na to. So, yan po. Nasa inyo rin, kung gusto niyo iodized salt, patis o bagoong. At syempre, sinamahan ko rin po siya ng dahon ng sibuyas hanggang siya ay maluto. Simple lamang. Lutong bahay, Pinoy recipe. O diba, para lang nasa probinsya ka o nasa Pilipinas o nasa, Maynila. So, yan lang po. Ayan, hayaan niyo siyang kumulong mabuti. Actually, yung crab naman or talangka or madali naman lutuin to eh kasi frozen na yan. At saka dito, nabili ko na rin sa grocery. Hati-hati na. So, madali nang lutuin. Actually, masarap nga yun. Masarap. Kaya, try nyo din po. Ayan. Yan na po ang aking sinabawang talangka na may gulay na pechay. So, masarap nga sana yan kung mayroon pang mga sitaw. Parang sitaw, patani. Ano susunod? Parang bahay kubo na. But anyway, yan lang po. Maraming salamat po sa inyong pananood. Tara na, mamaya
Sandali lang naman to. Minuto lang naman eh. Kakain na ulit. Kakain na pala. Diet na pala ako. But anyway, marami naman itong gulay. So, dahon ng gulay o dahon ng pechay, kakainin ko. Ayan. Bye-bye po. Naway nagustuhan niyo po ang aking video sa araw na ito. Happy Sunday to everyone. And God bless po. Bye-bye.